Dumating na ang kabalasan ni Ralph Recto, mga kababayan. Kasi Ralph Recto, si Batman, yung mahilig sa VAT, mga kababayan. Mahilig mambuwis. Visit. Dumating na ang kanyang kamalasan dahil nagresulta na ang illegal nilang pag-transfer, mga kababayan, ng pera galing sa PhilHealth papunta kina Bangag, mga kababayan. Dahil ngayon, sinampahan na siya ng plunder. Wala po yung bail, mga kababayan. Walang piyansa. Yan ang kasong kahaharapin ngayon, mga kababayan, nitong si Ralph Recto na Executive Secretary na ni Ngagba. Kaso nga lang, mga kababayan, isinampa ito doon sa ombudsman. No choice sa'yo, mga kababayan, dahil government worker Kailangan talagang sa ombudsman dumaan, mga kababayan, which is, andun si mga kababayan, Boying Rimulya. Walang hiya. Sana nga lang, hindi ito madidismiss, mga kababayan, bago pa lang mag-2028 dahil wala tayong maaasahan ngayon, mga kababayan Habang andyan yan si Boying Rimulya sa ombudsman. Gayon pa man, umpisa na ito ng kanilang pananagutan. Panoorin niyo po, mga kababayan. May sinampang reklamo sa ombudsman ngayong umaga kaugnay sa utos noon Boying! ng Department of Finance na ilipat ang bilyong-bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. At sabi pa ni Leviste, mga kababayan, na Congressman Leviste, na ang pera na yun, mga kababayan, na supposedly sa may sakit sa PhilHealth, mga kababayan, nilipat doon sa DPWH para sa proyekto ng mga buhaya na nangungurakot sila. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Pasok! Rafi, plunder, graft, malversation. Plunder, graft, malversation. Wala yang mga piyansa, mga kababayan. Kung talagang pagugulungin ang hustisya, reklusyon perpetua na yung mga animal na yan, mga kababayan Yung mga pahirap sa bansa. At ultimately, mga kababayan, hindi lang si Recto niyan. Pagbaba ni Bangag, mga kababayan, nakalinya na rin ang mga patong-patong na kaso laban sa kanya. At grave misconduct ang inihain ng isang grupo dito sa Office of the Ombudsman laban kina dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Ginawang Recto ES, no? at dating Philippine President Emmanuel Ledesma. Yan! Kaugnayan ang ineneklara ng Korte Suprema na labag sa batas sa paglilipat ng halos 90 billion na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Ano ba talagang kwento dyan, mga kababayan? 90 billion o 60 billion? 60 billion lang ang isa sa uli daw ni Bangag Hindi nga isa sa uli, mga kababayan, pero kukunin pa sa JAA, ha? Galing lang din sa buwis ng bayan, hindi doon, mga kababayan, sa proyektong di umanong pinaglaanan nila na pinaghati-hatian ng mga buhaya. Para pondohan ang iba pang programa ng gobyerno. 60 billion pesos ang tuluyang nailipat sa National Treasury habang napigilan ng mga petisyon sa... Pagkilala natin ito Yung nakasombrero sa dulo, mga kababayan, Di ba si EB yan? O Galbot? Good job. Kadidias natin yan, mga kababayan. Ang paglipat ng natitirang 29.9 billion pesos. Sabi ng Save the Philippines Coalition, main plunderer sa reklamo si ES Recto bilang Finance Secretary noon na naglabas ang executive order ng DOF na nag-uutos sa mga government-owned and controlled... For now. Pero after 2028, mga kababayan, kakalkalin natin yan. Papunta yan kay Bangag. Corporations o GOCC para mangyari ang paglilipat ng pondo. Ang pondong ito ng PhilHealth ay dapat lamang para sa pagpapaganda ng serbisyo o di kaya pagpapababa ng kontribusyon ng mga miyembro nito. Damay rin sa reklamo si Ledesma dahil pinayagan niyang mangyari ito. Pati yan, kasuhan na yan. Nito lang Desyembre, pinag-utos ng Korte Suprema na ibalik sa PhilHealth ang nailipat na 60 billion pesos sa pamamagitan ng 2026 national budget. Narito ang bahagi ng panayam sa mga complainant. Go! Yung desisyon EB, yung Galbot! ng Korte Suprema, Elmer pala niya siya, mga kababayan. Elmer Hogalbot. it became the premise of our case. Kasi yung desisyon ng Korte Suprema is just the constitutionality of the transfer. Ang plunder component dyan, by virtue of his position, si DOF Secretary Recto. Talaga? At bastos pa yan, mga kababayan, Doon sa Senate, mga kababayan, ang sabi niya kay Bongo, wag mo kaming utusan! Sige, hindi rin inutusan itong mga taong nagsampa ng kaso sa'yo, Recto. Kasi siya yung nag-implement. And then, later on, si Bangag na. Dahil pointless ba, kababayan, ngayon, magsasampa kay Bangag? Pointless. For what pa? Andyan yan si Boying Rimulya. Pero, at least, eto, mga kababayan, mayroon na nagsasampa kay Recto. Pagdating kay Sara, mga kababayan, makukulong yung gunggong na yan.
Rafi, sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni E.S. Recto at ni dating PhilHealth President Ledesma. Ang ombudsman naman isa sa ilalim sa evaluation ang reklamo. Ombudsboying. Sige, Ombudsboying, prematurely, i-dismiss mo yan prematurely. Ikaw, mananagot ka rin kahit may leukemia kang ungas ka. Pag-alis mo dyan sa pwesto. Yan muna latest mula nga dito sa Quezon City. Rafi. Maraming salamat sa Lima Refran. Salima 243 Refran. billion pesos. Yan ang inilagak na unprogrammed appropriations sa Oh? 2026 Oo, national budget. ito pa isang kagunggungan mga kababayan. Di ba ang sabi nila, wow, this is the most transparent budget in Philippine history daw mga kababayan. Ito na daw ang pinakamalinis. And then, andyan pa rin ang mga insertion mga kababayan, Diyos ko Lord. Ang program fund, na kung inyong makikita mga kababayan, lahat, mga proyekto ng mga buhaya. Budget. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Oh. Gatchalian, maraming ahensya at politiko ang nagtangka pa ring magpahabol ng mga proyekto sa Bicameral Conference Committee. Diyos ko Lord, ang mga Balita buhaya. si Mav Gonzalez. Kapal ang mga pagmumukha. Kasagsagan ng diskusyon ng BICAM, ilang beses pinuna ng ilang mambabatas ang unprogrammed appropriations o mga Yan, oh. proyektong wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo at maaaring pondohan kung may sobrang kita o foreign loans Oh. na makuha ang bansa. Ang estilo niyan ng bangag mga kababayan sa nangyari sa 2025. Kahit pa hindi mo alam saan kukunin yung pondo niyan mga kababayan. Inuna pa na yung bangag. Nangutang. Kaya nga, yung iba, yung excess mga kababayan dahil hindi pwedeng ma-cover up lahat ng utang. Kinuha ang sa PhilHealth, yung sa DBP, PDIC, o lahat mga kababayan, kinamal para mapondohan ng itong mga pangungurakot nila. Nagagamit Bakit daw nakalusot pa rin yan mga ito ungas? sa anomalya, gaya ng Oh. flood control projects. Mr. Chair, Yes. akala ko ba, Mr. Chair, wala na tayong unprogrammed this year. As if hindi ito beneficiary sa unprogrammed fund ng mga kababayan. Nasa kongreso pa ito at last congress. Tuta yan tambalos-los Bakit lumalabas na naman ito? Ito yung naging Pasikat issue na last bendalo. Pero sagot ni Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian, ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP ang Ikaw, Gatchalian, nangangamoy kulungan ka rin. pinagmumula noon ng mga anomalya. Noong 2024, meron pong allocation na 225 billion pesos. In 2025, 160 billion pesos. Nauna pa yan mga kababayan na pondohan. Diyos ko Lord. Tingnan nyo kung paano magpalusot itong mga gagong itong mga kababayan ha. Unprogrammed fund na yan ha. At dito ho kinuha yung mga flood control projects dahil po dyan sa kontrobersiya, tinanggal na ho natin yung strengthening assistance for government infrastructure and Tapos, anong pinalit nyo mga gunggong? social programs sa GIP. Ang natira Pangloloko pa rin dahil mas lumaki pa ngayon mga kababayan, 200 billion plus. lang aniya sa unprogrammed appropriations ay targeted accounts na meron talagang paggagamitan gaya Diyos ng ko Lord! AFP Modernization Program. Siniguro rin ni Gatchalian na hindi magagamit sa anomalya ang pondo. Hindi magagamit Marcos pa? Hindi magagamit sa anomalya? Lahat ito ay meron pong targeted program. At bawat programa na yan, meron din po yung mga guidelines and rules. So, hindi ho yan pwedeng i-divert Pautot sa pa more. flood control o sa iba pang mga programa. Ay nako, ang program nga mga kababayan, meaning hindi yan nakaprograma sa gobyerno. Insertion pa rin yan mga kababayan. Muli 243 billion pesos Insertion. ang inilagak sa unprogrammed appropriations. Samantala, ayon kay Gatchalian, marami pa ring ahensya at mga politiko na nagpapahabol ng proyekto maski noong BICAM. Bakit yan ang program nakalusot? As good as yan mga kababayan, insertion. Ibang proyekto pero lehitimo naman gaya ng school buildings. Ay nako. Ayoko na sabihin, no? But meron din. Nakakuha ka maraming text. Legitimate to, Wala tong ghost project o wala tong flood control o wala. Mga legitimate to. Pero Legitimate na harap-harapan, garapalan na mga kababayang kababuyan. ang aking punto sa kanila, hindi na natin pwedeng gawin yan sa BICAM. Dapat kausapin nyo yung inyong RDC, kausapin kung DepEd yan, kausapin nyo ang DepEd at dumaan Ito, tayo no? sa proseso. Pakialam nitong mga buhaya mga kababayan dyan sa classroom. Ipaubayan nyo na lang sa DepEd yan dahil sila ang nakakaalam kung anong mga lugar ang nangangailangan Sa na December prioridad. 28, babalik ang Kongreso para pirmahan ang enrolled bill ng 2026 national budget bago Yes, ito ipadala sa Pangulo. Tiwala si Gatchalian na Ang walang mga bangag, ibibito mga ang kababayan, Pangulo dahil coordinated area ito sa ehekutibo.
Kabangagan. Gonzales, nagbabalita. Tuwang-tuwa na naman ang mga bangag, mga kababayan, dahil busog na naman sila dito. Ay nako, bakit kasi Marcos, mga kababayan, no, ang nakaupo? Nabudol talaga Para tayo. sa GMA Integrated News. Ito natatawa ko, di ba sabi? Ito, tinupad nila yung pangako nila na bago magpasko may maaresto. Pero di For the sake, mga kababayan, na may maaresto. Pero hindi yan ang aming inaasahan, mga kababayan eh. Ang gusto namin maaresto, yung mga malalaking tae, kongresista, senador, presidente, mga secretary, undersecretary. Yan. bilis yung mga diskaya. Ala! Oo, inaresto at dinala sa Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu. Kasi galing yata sa Lapu-Lapu City yung warrant. Oo, pero alam nyo, natatawa ko rito kay Mayor Vico, with all due respect, Mayor. Oh, bumantot si Vico, mga kababayan, no? Vico Soto. Dahil, isa sa mga factor, mga kababayan, sa pagbantot ni Vico Soto, mga kababayan, is yung kanyang Tito Soto, Tuta Soto, mga kababayan din. Sasabihin niya, hindi daw small fish itong mga diskaya. Siyempre, sinusuportahan niya yung tito niya, si Tito Soto. Kaya nga Tito Soto tawag niya ron kasi tiyo niya eh. Eto magtiyuhin na ito, mga kababayan. Dinadivert ang mga kababayan, sisi, doon sa mga dilis. Samantalang nilalayon, mga kababayan nila, doon sa mga mastermind. Dahil kasabwat nila kabangag nila, mga kababayan, bagoong Pilipinas. Sino ba mga mastermind tinuturo, di ba? Sina Marcos, sina Romualdez, mga kababayan. Kumpare yan ni na Soto. Andyan nga siya, nagpa-line up, mga kababayan, di ba? Tapos inamin mismo sa Soto, mga kababayan, na friendship sila ni Tambalustos matagal na. Kaya Tito Soto, di ba? Tama-tama. Ngayon, Tuta na yan. Ayaw idawit, pilit na hindi dinadawit yung mga malalaking isda at yung mga dilis lamang. Mga dilis? Ito ba, sasabihin mo hindi small fish na diskaya. Oo, marami silang pera. Oo, mayaman sila. Ngunit, contractor lang po sila. Sinong pumirma? Hindi kaya ng kontraktor, mga kababayan, na mag-orchestrate ng buong kurakutan. Ang mastermind dyan, mga kababayan, andyan talaga sa gobyerno. Anong budget kung saan mayroong UA, yung unappropriated, UA? unallocated appropriations na nagbigay doon sa contact nila. Diba? Wala, ibig sabihin, binayaran nila ng sarili nila yung proyekto. Hindi, nakapirma yung mga Binayaran sila nun galing sa gobyerno. Sinabi na nga yung mga contact ng mga congressmen. Opo. Kontratista lang po sila. Kung hindi sila bibigyan ng project, wala silang project. Wala silang kita. Oo, wala silang kita. Hindi po yan sinasabing major Hindi player. yan mga mastermind. Ang major player dyan, yung DPWH, yung mga nasa Kongreso, yung mga tinuturo, which includes Martin Romualdez, at Yan, lately, ang tinuturo ay yung Pangulo. Bakit ito, mga kababayan, walang dig deeper na investigation ang media laban kay Romualdez talaga, at pati kay Bangag, mga kababayan, at Sandro Marcos? Wala talagang naglalakas ng loob na pumick up, mga kababayan, sa issue. Kagaya lang din yan, mga kababayan, nung sinabi ni Cathy Binag, di ba? Yung inisyal na pasabog, grabe. Buong bansa, Itbulaga ang nakakaalam nun, mga kababayan. Maliban sa media, walang nagbalita. Kay Cathy Binag hanggang ngayon. Wala talaga. Tapos alam na pala nila Apparently, hindi na pala nila balita para sa kanila, mga kababayan. Alam na pala nila, sabi mismo ni Winnie Monson, na addict si BBM. And then, andun na, mga kababayan, yung si Aimee na, binalita, pero isang araw lang. Pagka kinamugahan, parang, back to business na. Wala nang dig deeper talaga, mga kababayan, sa issue ni na Bangag. Gayun din kay Zaldico na pasabog. Isang araw, tapos na. Ganyan ka-powerful itong mga ngagba. Yan ang sinasabi kong kinakatakot ko, na tatanggalin na yung mga talagang mastermind, yung mga alagad lang. Kumbaga sa mafia, yung mga soldiers, yung mga kapo, mga pon, yung mga don, yung mga hepe, yung arkitekto, mastermind ay kanilang iiwas na. Yan, nag-uumpisa na, diskaya na sila ng diskaya, di ba? O puro district engineer. Wala na, mga congressmen. Kasi siyempre, yung congressmen, isasakripisyo nila ilang congressmen para lang maligtas yung hari. Hari ng Sablay, which is mga kababayan, Parang kabangagan. Ang taong bayan, sacrifice. ang taong bayan daw hindi bobo. Siyempre. Kaya pasensya na yung mga naggagawa ng mga lihim na
na comment. At yan, alam nyo, anong nangyayari dahil sa sama ng ekonomiya natin? Oo, ang sama ng ekonomiya. Tapos ay nako, andyan sa Malacanang mga kababayan, yung mga mukhang palaka, ang sama ng mukha. Yun pa. Ang daming nabibiktima ng online illegal recruitment scam. Ito, ang mismong nagsabi na ay ang Department of Labor at saka yung ating departamento Topic na kayo. etong Department of Migrant Workers. Ha? Alam nyo kung bakit ang daming na-scam? Sapagkat wala pong maibigay na trabaho rito sa Pilipinas. Dahil, alam nyo, yung flood control, nakakapagbigay ng employment yan doon sa mga baso. Wala eh. Hindi worth it ang employment na yan mga kababayan. Kung nabibigay yan sa mas may makabuluhang mga proyekto, mas maganda sana mga kababayan eh. Mga welder, yung mga gumagawa, yung mga laborers, Skilled worker. mga skilled, semi-skilled, pero sandali lamang. Then, giba na naman. Yan nga gigibain na naman mga kababayan, sira na naman, kukumpunihin, and then pondo na naman. Paulit-ulit. It's just a cycle mga kababayan of Ang corruption. totoo pong infrastruktura A cycle na of nagkaka-long-term corruptions. benefit ay kalsada, tulay, yan. Sa transportasyon, yung mga subway, nagbibigay ng employment. Bakit? Kasi kung meron kang tren, halimbawa Cavite, hanggang Cavite City, yung mga taga Cavite City, madaling makapunta ng Maynila para makapagtrabaho. Ganon din, pwedeng magtayo na ng mga pabrika doon sa Cavite. Yung subway ginaltasan pa ng pondo mga kababayan. Napakawalang hiya talaga itong mga buwisit na to, Ginaltasan ng pondo ang subway. Sapagkat madali na sa Maynila. Dapat ganun Transportation, yung subway, binawasan nyo na naman ang Ginaltasan ng mga hudas. budget. Yung mga nakakahiya po yung mga shipping natin. Puro bulok. Bulok. Ang mga barko natin. Kagaya ng gobyerno ng bulok. Yan po ang nakakabigay ng employment. Turismo. Lagpak ang turismo mga kababayan. Tingnan nyo daw ang mga kababayan, yung Facebook page mga kababayan, website ng Department of Tourism. Puro mukha ni Cristina Frasco daw mga kababayan ang inyong makikita. Paano pupunta rito mga turista kung puro itsura daw ni Cristina Frasco? Ano ba yan? Anong pinopromote mo pag bumukha mo? Turista ka ba? Tourist spot ka ba? tayo nga kulelat sa ASEAN transportation. Walang transportation, walang facilities, traffic, at magulo. Yun ang nangyayari. Maraming snatcher at dorobo. Yan. At saka bumalik. Uy, kawawa yung partner ni ni Atty. Topacio, si Juvie, mga kababayan. Nakipagbakbakan sa snatcher. Grabe mga kababayan, ang tapang. Hindi natakot. At alam niyo ba mga kababayan na yung kapatid pala niya, napatay, nasaksak ng snatcher mga kababayan. Yung habang nag-aaral daw sa UST. Grabe. Yan ang gusto ng mga liberal party mga kababayan na mangyari sa bansang ito. Mga bangag, na ang namamatay mga biktima. Samantalang itong mga kababayan, lumalaban sa kriminal sana, nagagaya na Tatay Digong, kanilang pinapakulong. Ito naman. Grabe. Yan, etong mabigat Kita mo naman meron lamang ilang daan na mga page ng mga illegal recruitment na na-take down ng Department on Migrant Workers. Kontra sa libo-libo, tinatayang may 88,000 na websites na nare-recruit, illegal recruitment. Grabe, ang dami pala. At kinakagat naman ng mga Pilipino. Mag-ingat kayo ha. Mag-ingat kayo dyan. Lalong-lalo na yung mga kababayan, yung mga dalaga. Dahil, human trafficking mga kababayan. Diyos ko Lord. Ginagawang mga mga kababayan, slave sa labas. Sapagkat, wala nga pong trabaho rito. At sa ganyang kapuitan, kaya naman po, kita nyo naman ang resulta. Kapuitan. Again, bumagsak na naman. Bagsak na naman. Trademark na Marcos mga kababayan, bagsak. Ang approval at trust rating As usual. ng ating Pangulo. Yan. Matagal lang bagsak yan. Ito,
Ito ang nangyari, Ilang mabigat. percentage na lang Ito, tayo? kamote na siya. Kamote na. Mula nung 24% nung third quarter, naging 22% sa fourth quarter. Ala. So, bumaba ng dalawa. Ang trust rating naman, yung mga porsyento ng mga Pilipino nagtitiwala sa kanya, Oh, lutok pa yan mga kababayan ha. In-extend pa yan mga kababayan. Like, in-stretch pa yan. Dahil, kaya nilang mga kababayan paangatin ang rating. Inangat pa yan mga kaunti. Hindi nga kaunti. Malaki siguro. Pero, hindi nila maaangat all the way mga kababayan. Pansinin nyo, yung saan magpunta si Bangag mga kababayan, wala talagang nagsisigaw na BBM wala na. Lahat galit mga kababayan ang itsura. third quarter ay 17%. Ngayon ay 15% na lamang. Pawala na. Pawala na. Oo, 15 na lang. Mga adik na lang yan mga kababayan. Sigurado tayo. Isa yata sa pinakamababa. Di ba? Negative yung advisor niyo, sir. Wala, kamote. Samantala, bagamat bumaba rin ang trust rating, ang approval rating pala ni Pangalawang Pangulong Sara Duterte, ito ay 34% mula sa 36%. Opo. Konti lang. At siya pa rin ang pinakamataas Oo, sa siya pa lahat rin. ng mga opisyal. Tapos siya pa ang mga kababayan ha. Siya pa ang kakasuhan ng plunder. Diyos ko Lord. Oh. Ang trust rating mula 32% ay 31% na ngayon. Iyan ay sa kabila pa ng patuloy na paninira. Oh, araw-araw mga kababayan, black propaganda kahit kung ano-ano na lang mga kababayan. Madriaga, mga nila, issue na piatos-piatos. Ay nako, confidential fund. Lahat ng kabaliwan, tinatapon na nila kay VP Sara. mga Tuloy-tuloy kababayan. na paninira. Maraming pera. Tuloy-tuloy. Oo. Oo. Alam nyo, Oh yan my ang God. mabigat Pagkatapos, Well-funded. sasabihin ninyo, 500 pesos Oh. ang budget namin sa Noche Buena. Ay nako, sinabangag ba kababayan, araw-araw party pala no? Dahil mayroon silang mga kababayan like Misa de Gallo, tapos mayroong kantahan, mayroong mga kababayan, parang perya, inuman, like gabi-gabi talaga mga kababayan. Mayroon pang mga live band talaga mga kababayan. Mayroong kumakanta parang concert. Yan talaga ang Tatak Marcos mga kababayan mga hudas, aksaya to the max. Na edi parang ninakaw nyo na rin yung Pasko nung mga kaibigan nating mga Katoliko Romano at iba pang mga relihiyon na Opo. nagdiriwang ng Paskwa ngayong Paskwa. 25. Speaking of Romano, sabi nga nung isang bishop ba yun or basta monsignor na meron siyang wish. Alam niyo ba yung wish niya, Attorney? Ano? Si Cara David din may wish. May nadali na nga mga kababayan sa wish si Cara David. Sabi niya, ang wish ko lang bago ako mamatay. Sabi niya. Bakit? Matanda na ba ito? May edad na po Mga Kami rin may wish din kami na mapalitan na si Bangag. ilan taon? Mga 98 na. 60 plus. 60 plus lang pala bata. Hindi pa yan dapat mamatay. Bata pa ba yun? Sabi niya, wish ko lang mamatay muna yung mga korap sa gobyernong ito. Dapat manalangin siya. Bago daw siya. Ipanalangin niya yung Salmo 109. Tapos mga kababayan, ganyan-ganyan sila tapos tumatanggap ng maleta. Ano ba yan? Tapos mayroon dang pari mga kababayan na buti naman nahiya. Binalik mga kababayan ang sasakyan na binigay ni Alcantara. Ay nako. Ano Diba? po yun? Nandoon yun di ba? Yan. Turo mo sa kanya yun, sa bagay. Ano yan? Pari ka mo. Pari yan. Alam niya yun. Alam niya yun. Yung imprecatory prayer na yun na lagi nating dapat pinapanalangin. Okay. Kaya nga malungkot yun ha. Kaya nga sabi nila, once a year na lang nga. Naghahangad ng ganyan mga kababayan tapos hindi makasigaw ng Marcos resign. Ano ba yan mga pare? Daw yung Noche Buena ng mga kaibigan natin. Opo. Pagkatapos, at yun ay inaasam-asam, di ba? We're looking forward bago sa sama ng ekonomiya, sa halip na pabutihin ng ekonomiya, at sa kabila ng luho ng mga kontratista, mga congressmen, mga senador, yung mga Presidente, nasa luho. Malacanang, na araw-araw daw, sabi, di ba? Buffet. Araw-araw buffet. Tingnan nyo ngayon mga kababayan yung kanilang, ano nga ba yun?
Simbang gabi. Oh, simbang gabi. May simbang gabi ba na may live band mga kababayan? May inuman? Grabe talagang luho. Araw-araw party. Sila masaya sila. Yung mga pangkaraniwang Pilipino, sasabihin nyo, magtyaga kayo sa 500. 500. Oh. kami Medyo party. kalokohan ho yun. Kung sino mang nagpayo doon sa DTI Secretary, na sabihin yon, bangag din yun. Anyways, notang yan mga kasama ay Uy, bangag! magbibigay dana po tayo sa Susunod na Sino programa. susunod? Dito, I remember kasi dito na ikaw tayo. po yung unang naglathala tungkol dun po sa involvement allegedly ni Congressman Guardiola, no? Oh, yan mga kababayan, yan. Isa din yan. 'Di ba si Diskaya lang ang kanilang pinupuntirya mga kababayan. Apparently, itong tinatawag na Guardiola, yan daw mga kababayan ang mas malaki pa kaysa kay I Diskaya. was wondering, you were able to include his name base po dun sa dokumentong hawak po ninyo ng madalian. But I was wondering, bakit po ngayon medyo parang tikom po yung bibig nyo po muna doon sa iba pang mga maaari pong involved dito sa anomalya na ito? Actually, ang ICI at Ombudsman ang dapat talagang mag-imbestiga ng mga bagay na ito. At kaya si Congressman Guardiola ang pinangalanan ko dahil Wala untouchable si Guardiola. first-hand experience ako. May proyekto siya sa aking distrito. Sa Batangas. At nilagay ako tungkol sa mga karagdagang mga proyekto. Binigay ko po ang listahang ito o pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman. At I think gagamitin nila para sa kanilang mga investigasyon at sinabi po nila na very useful po ito para sa kanilang mga investigations lalo sa mga ghost projects. Pero parang lutong Macau na yan ang ICI Right. And of course, Kong, a lot of people are asking also, why you? Why do you have Why the you? interest on this? Bakit ikaw yung maraming may alam dito sa nangyayari dito? Siya lang ang willing mga kababayan na imbestigahan talaga at ibulgar dahil ito si mga kababayan Liviste, in fairness sa kanya ha. Wala pa siyang bahid mga kababayan dahil first termer pa ba ito? Yung iba, hindi na makabuka ang bibig mga kababayan dahil malamang previously mga kababayan mayroon na silang mga nagawang mga kabalastugan. Oh. Kaya ito mga kababayan, itong mga baguhan, mga first termer, sina Barsaga at saka si Leviste ang talagang mga kababayan, nagbubulgar niyan ngayon dahil wala pa silang bad record. Isang neophyte congressman, di ba? Dapat naman lahat ng mga halal na opisyal ginagawa ito, di ba? Kasi gusto natin dapat malaman ng katotohanan. Pero yung iba nga, sinasabihan ako, huwag kong ilabas. At kayo na lang po bahala mag-interview sa kanila. Pero bangkitin ko lang din po na hindi lang itong listahan ni Cabral lang meron ako. Meron din Pero yung listahan ni Cabral mga kababayan, andyan yan isa JAA mga kababayan Hindi naman yan something na secret mga kababayan. Kung talagang seryoso ang gobyerno ito para imbestigahan yan, madaling i-trace yan, may paper trail yan Sino-sino ang mga proponent. Talagang ayaw lang nila. ng mga bycam insertions. Bycam. WH sa Kongreso at sa Senado. At kataon na dahil nakita ng publiko na ginagamit ko po ang ebidensya ng tama, maraming nagbibigay sa akin ng mga So bago po ito na sinabi niyo po na meron po kayong hawak na dokumento mula sa mga bycam insertions. Anong taon po ito specifically? 2025. 2025 po. Nandoon din po kung sino yung mga kasama sa small committee. Meron din po ba kayong impormasyon doon? Kasi I remember si Congressman Toby Tiangco has always been saying about it na ilabas, 'di ba, yung minutes yung nangyari. Isa pa yan si Tiangco. Reklamo na reklamo. Ang dami insertion ni Saldico. And then ngayon makababait, isa siya sa may pinakamalaking insertion. Apparently, galit lang siya mga kababayan dati pala dahil hindi siya napartihan. Diyos ko Lord, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, yan ba? Ang mga kababayan, talaga tong mga bagoong na to. Committee because more than the bycam, doon daw talaga nangyari yung mga insertions. Ang meron po ako ay yung insertions mismo, hindi yung minutes. Pero masasabi ko po ay aminin na lang po natin lahat ay meron. At hindi lang ito nilalabas. At ayoko kasi na parang selective lang tayo sa iniimbestigahan o pinapangalanan Kaya ako sinasabi ito sa publiko para huwag tayong maniwala na iilan lang ang si Hultiveros, ang daming exertion. To virus. Kilala pinapangalanan.
But dun po sa BICAM na insertions na hawak po ninyo, meron po ba kaming impormasyon doon na dapat malaman? Si Redon, yung si Kokey, mga kababayan, mayroon ding insertion. Bagong impormasyon na dapat malaman because apparently we've been, hearing reports po doon sa mga nangyari sa BICAM. Pero meron po ba kayong bagong isisiwalat? Marami naman na pong nasabi tungkol doon at marami din po may kopya ng listahang ito. And meron po ba kayong maaring ibahagi sa amin doon sa hawak po ninyong dokumento? Sobrang dumi Lahat po meron. ang politika. May ibahagi, ngayon po, pwede po ba kayong magbahagi? Ano po ba yung nakita po ninyo doon sa BICAM insertion na talagang katakataka at talagang that would incriminate somebody doon sa ginawang insertion na yun? Well, yung mga insertion themselves ay not necessarily incriminating. Kailangan ng background, anong connection sa contractor. At mga proponent na sila din yung contractor. Baka yung uunahin sa mga kaso ng ombudsman. Well, of course, meron din pong nagsasabi na yung kasama din po sa small committee, si Congresswoman Stella Kimbo ay tahimik Yan, ngayon. Kimbulos-los. May alam din yan. Gusto mong matulak, Kimbo? Kung ayaw mong matulak, magsalita ka na, Kimbulos-los. Kasama rin po ba Butike. kayo doon sa mga nagsasabi na dapat siya rin po ay magpa-interview at magpaliwanag Kim tungkol Butike. sa mga insertions dun sa 2025 national budget? Wala po ako kasi sa 19th Congress. At kataon lang na Pasalamat ka, Kimbo. Wala ito sa 19th Congress. DPWH, marami po akong nakalap ng ebidensya pero yung mga ebidensya tungkol sa congressional insertions hindi kasing dami pa. Right. But with the budget right now ng 2026 na approved na po ng BICAM, although antayin pa po natin yung ratification nila para maipasa sa ating Pangulo, have you seen it already? Are you confident na this time around ay wala pong maloloko na taong bayan dito sa budget na ito? Ay, naluloko na nga Bakit mayroong unprogrammed? May corruption pa sa DPWH kasi ang sinabi po ni Yusek Bernardo, almost 100% of bids are rigged. Yan. Nagbago. Tuloy-tuloy pa po ang lutuan ng bids Grabe, sa no? DPWH. At ito po ay aking pinahayag sa isang Tapos kunwari daw mga kababayan na ila-live stream natin. Tapos biglang mga kababayan, pag-cut, nag-usap-usap sa likod. privilege speech sa Kongreso last week. Yung amount ng budget binawasan, nilipat sa farm-to-market roads, sa mga IFIP, sa pagbayad ng nilipat na pondo mula sa PhilHealth, at iba bang mga mas magandang gamit. Pero ang total budget ay lumaki pa to 6.79 trillion pesos. See? Masasabi na Tingnan nyo, corruption muli. Pero sana dapat nabawasan, no? Dapat nabawasan ang pondo, mga kababayan, Bakit lumaki pa? Isang kahibangan, mga kababayan, na naman. Common sense will tell you na corruption, mga kababayan, andyan pa rin. Matatakot na ang mga iba na gumawa ng substandard project dahil ngayon mas tinitignan ang mga proyekto ng DPWH. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.